Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na niya kachismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And ang pag-uusapan nga natin ngayon mga Kim Pao ay patungkol nga po dito kay Abby na anak nila Kim and Paolo sa lang mga kakimpaw. Grabe, eto na pala siya ngayon. Sobrang dalaga na mga kakimpaw. And tungkol nga rin po sa paglilinaw natin sa issue ni Kim Chiu at ni Darren mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat. Anyway, simulan nga po natin ang atin pong chikahan ngayong umagang ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng comments ng ating taga-subaybay. Bilang pasasalamat na rin po sa ating subscribers sa pagtutok araw-araw sa ating daily updates. So, ang comment na napili po natin ngayong umaga ay mula po kay Miss Day Magia. Shoutout po sa inyo. Ang sabi po niya rito, "Hey Gandara, tungkol ito kay Darren at kay Kyle." Itong si Darren, pag ito hindi tumigil ng panunokso at yung tungkol kay Kyle, baka magaya siya kay Bella. Minsan kasi ilalagay sa lugar ang biruan. Alam naman nating mainit ang hininga ng bashers kay Kim. Huwag nating ilalagay sa alanganin si Kim. Ang bilis pa naman ng mga maruming utak ng bashers. Kahit bata pa yan si Kyle, tutoksuhin si Kim. Ito pa naman si Darren, parang babae din ang bibig, hindi nag-iisip. Kahit na bestie sila ni Kim, may mga makakimpaw na maramdamin. At ang mga bashers na lagi nakaabang sa konting marinig, i-shook agad. Nakakaawa na si Kim, bugbog na sa lahat ng mga issue. Pati itong si Darren, nadadagdag din. Huwag nang ganun. Thank you, Miss Gandara. Ingat po lagi-lagi. Thank you so much din, Miss Day Mag-iingat sa inyo pong comment. At ito at pag-usapan natin ang tungkol dito. So, kung hindi nyo pa po alam ang tungkol dito sa likod ng istorya ng pinapa-shoutout ni Darren kay Kimi, mga kakimpaw, ayan, makinig po kayong lahat. Sapagkat bibigyan na po natin ng kaliwanagan ito dahil alam ko marami po nagaantay ng explanation, kaliwanagan, hinggil po dito mga kakimpaw. So ayan, para mahimasmasan at mabawasan po ang inyong galit kay Kimi, mga kakimpaw. At kay Darren, kasi dalawa silang nabash Nabash ng todo si Kim, nabash din ng todo si Darren. Ang mag-best friend mga kakimpaw. So, yung Kyle na tinutukoy po dito ay si Paolo Avellino daw po pala. May mga codename po sila. So, syempre, mag-best friend silang dalawa. So, nagkakaintindihan sila mga kakimpaw. And labas tayo, di natin alam yung mga bagay na yon. So, narito nga ang explanations ni Darren mga kakimpaw. Ito po talaga yon. Sorry to confuse some fans. Pwede ding si Kyle Echery related daw sa symbolism inside joke ng mga host sa Showtime. So, ayan mga kakimpaw. Nagkakabiruan lamang po sila. And mukhang si Paolo Avellino po ang nasa likod ng pangalang Kyle, mga ka-KP. Ayan ha, para sa mga mabilis bumaliktad at mapraning. Ayan na, siguro naman magbabalikan na yung iba. Okay lang din naman kahit hindi bumalik, kung sakit lang din naman sa ulo at kapraningan ang siyang idudulot sa fandom, 'di ba? Anyway, wala naman talagang iba pong lalaki sa buhay ni Chinita Princess ngayon kundi si Paolo. Samantala, nakita ko naman to mga kakimpaw sa Blue App, ang picture ni Kimi during PBB days. Grabe, ang pretty ni Kim, no? Bare face. Grabe, sabi nga dito, beauty that never needed a glow up. Nako, sa true.
paanong kakailanganin pa ng glow up. Super pretty na mga kakimpaw. And bata pa lang si Kim, matangos na talaga ang kanyang ilong. Chinita talaga siya mga kakimpaw. And ang ating chinita na minahal noon, yun pa rin po magpahanggang sa ngayon mga kakimpaw, di ba? Ang face talaga ni Kimi, talagang napakaganda. Natural na beauty, mga kakimpaw. No, salamat, Dok. Maganda na talaga siya kahit noon pa man. Grabe na miss ko tuloy yung PBB days ni Chinita Princess. Anyway, dumako naman po tayo sa next topic natin para po sa umagang ito at patungkol nga po ito sa Di Alibay mga kakimpaw. So, meron po talagang mga nagre-reklamo mga kakimpaw. This is not the first time na may nabasa ako tungkol po sa ads ng Di Alibay na bakit daw parang nag-umurong na ang mga advertisers nila Kim and Paolo. So, eto, another comment mula naman po kay Miss Norma Dayag. Sabi dito, good evening, there's TV. Gandara madam, ayan, nalito na naman kayo. Bakit ba ganun yung alibay? Puro mga movie ni Don Bell at yung si Gabo, parang mga movie, yung patalastas, mas mahaba pang oras na mga ito for promotion kaysa alibay. Pabalik-balik, may mga movie pa, ipinopromote yung Home Along. May napansin pa ako yung dating mga sponsors ay nababawasan na. Salompas, Chowking, Sting, at marami pang iba. God bless us all, especially to KP and Theodores TV. Ayan, ganda madama. So, hindi po ito yung unang beses na may nag-comment sa atin ito. Sa Iwan kasi ako nanonood mga kimpaw kasi mas gusto ko doon kasi nga advance. At saka sa lugar namin wala pong signal mga kakimpaw Smart TV lang talaga. So sa YouTube lang din po ako makakapanood mga kakimpaw. So maigi na po sa Iwan panoorin. But anyway, may nare-receive talaga akong ganitong comments na bakit puro promotion na lang ng series and movies yung patalastas ngayon ng Di Alibay. Wala nang gasinong wala nang gasinong mga brands. Umurong na daw ba ang mga sponsors, ang mga advertisers sa Kimpaw? Well guys, paki-confirm kung talagang konti na lang advertisers na brands nila Kim and Paul at puro movie na lang talaga sa mga nanonood po sa television. O baka naman ma'am, sa YouTube kayo nakapanood via Smart TV, hindi nyo lang napansin. Iba kasi ang patalastas kapag sa online, di ba? At saka pag ibang channel. But if that's the case mga kakimpaw, nakakalungkot naman, 'di ba mga ka-KP? Dapat kasi solid mga brands to mga kakimpaw. Kasi doon nga po nabubuhay mga ka-KP ang isang palabas, of course, sa ads dito. Pero hindi ako naniniwala na umuurong na po ang mga sponsors and advertisers kina Kim and Paolo kasi napakalakas po ng hatak ng Kim Pao. Bakit sila uurong? Kawalan din po nila yon mga ka-KP. And masama to kung magpapatuloy mga kakimpaw kasi mga nganib ang tambalan nila pag hindi kikita po ang Di Alibay. Kaya naman panawagan natin sa lahat ng Kimpaulandias na supportahan po natin ang Di Alibay. Anyway, dumako naman po tayo dito sa bagong update nga po sa anak nila Julian at Victor Salinlang or nila Kim and Paolo mga kakimpaw. Grabe, 3 taon lang po ang nakalipas pero ito na po siya isang ganap na dalaga or hindi ko alam kung 18 na siya pero dalagang-dalaga na siya dito mga kakimpaw Wala po sa update natin Chantal. Grabe ang gandang dalaga. Just like her mommy Juliana. 'Di ba mga kakimpaw? Uy, parang ang bilis naman. 3 taon lang ang nakalipas. Or it's just that the way she dress, mga kakimpaw, super bagay sa kanya, napaka-elegante at mahinhin siya tingnan mga kakimpaw. Naka-white dress kasi siya and
very conservative din. Pero makababakas mo pa rin sa kanya, of course, yung kanyang pagiging teen. And sobrang nakaka-proud mga Hakimpaw that she glow up this so beautiful young lady. Sabi nga dito ni Ate Shanta, look at Abby now, a beautiful young lady. From Linlang to Love is Never Kind. She's Isay now. Episode 9 and 10 is out only on Prime Video. So, meron pala siyang bagong palabas mga Hakimpaw. Kasama naman siya sa Love is Never Kind. And siya na po ngayon si Isay. O diba, tuloy-tuloy lang din yung project niya. For sure, Mami Juliana and Daddy Victor is so proud of her mga Hakimpaw. Ang ganda manang-mana talaga ang kagandahan kay Juliana. Uy, grabehan. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kasi pumuli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi.